Sa digital age, marami ng app ang nag-offer ng iba't ibang services tulad ng delivery at moving, e-money transactions at rides. Sa paggamit ng mga ito, kailangan mo ng account kahit ride-hailer ka man o user ng app o service. Pero ang nakagugulat, may mga tao na nagbebenta ng kanilang personal na e-money accounts at driver o rider accounts para kumita ng instant na pera. Alam niyo ba na ang akala natin na simpleng pagbebenta ng account ay maaaring mauwi sa iba't ibang problema gaya ng legal issues, identity theft at iba pang risks? Ano-ano nga ba mga dapat nating malaman kaugnay ng pagbebenta ng personal accounts? Alamin natin yan dito lang sa MIL 101! Marami sa atin ang umaasa sa mga apps na ito para sa kita, trabaho o convenience sa pang-araw-araw na buhay. Kaya mahalagang pagtuunan ito ng pansin. Ano-ano nga ba mga panganib ng pagbebenta ng ride-hailing o delivery service account? At maging ang paglabag sa mga patakaran ng platform. Isa po yan dahil ang mga ride-hailing platforms ay may malinaw na patakaran na nagsasabing ang account na nakarehistro ay para lamang sa taong nag-register dito. Kaya kapag binenta mo ang iyong account sa ibang tao, nilalabag mo ang mga patakarang ito. Hindi lang ito simpleng paglabag ito ay maaaring ituring bilang isang uri ng fraud na maaaring magdulot ng seryosong problema sa iyo bilang gumagamit ng platform. Pangalawa po ay yung pagkaban ng iyong account. Kung mahuhuli kang nagbenta ng iyong ride-hailing account, malaki ang posibilidad na maban ang iyong account mula sa platform. Ibig sabihin po nito, hindi mo na magagamit ang iyong account at mawawala na ang access mo sa mga serbisyo ng app. Pangatlo, mga panganib po ng pagbebenta ng e-money account. So yun po yung ilan sa mga dapat natin consider under this. Una ay yung pagtaas ng risk sa identity theft. Kapag ang binebenta mo ang iyong e-money account, binibigyan mo ang ibang tao ng access sa iyong personal na impormasyon tulad ng iyong pangalan, address, at mga detalye ng bank account. Dahil po dito, mas mataas ang panganib na ma-hack o magamit ang iyong impormasyon sa maling paraan. At syempre, yung pagkawala rin po ng pera at access na account, naku, ito po yung napakahirap talaga at nauuso ngayon Kapag binenta mo ang iyong e-money account, nawawala ang control mo sa mga transaksyon na nangyayari dito. Kung ang buyer ng account mo ay ginamit ito sa maling paraan, halimbawa po yung scam o yung money laundering, ikaw maging responsable sa mga financial loss dahil ikaw pa rin ang itinuturing na may-ari ng account. Ano po ba ang mga legal na implikasyon ng pagbibenta ng accounts? Kung ang mga account na ito ay magagamit sa mga illegal na aktibidad, maaari kang masangkot sa isang kriminal na kaso. Halimbawa po, yung mga e-money accounts madalas gamitin sa financial scams at kung ang iyong account ay nagamit sa ganitong paraan, ikaw ay maaaring maging bahagi ng isang illegal na transaksyon kahit na hindi mo naman talaga alam. Ay paano po natin maiwasan ang mga panganib na ito? Una, syempre, huwag po natin ibenta ang ating account. Ang pinakamahalagang hakbang ay huwag ibenta ang iyong account. Kapag binenta mo ito, ikaw ang naglalagay sa iyong sarili sa panganib. Pangalawa, i-terminate ang iyong account kung hindi mo na kayang gamitin. Kung saan namang dahilan ay hindi mo na kayang gamitin ang iyong ride-hailing o e-money account, mas mainam po na i-terminate o i-deactivate ito sa tamang paraan. Paalala lang po iwasan ang pagbebenta ng iyong accounts, maging tapat at protektahan ang iyong sarili at ang iyong mga impormasyon. Sa ganitong paraan, hindi mo lang mapoprotektahan ang iyong pera at privacy, kundi ang iyong integridad bilang isang tao na gumagamit ng digital platforms. Yan po ang ating pinag-usapan ngayong umaga dito sa MIL 101.